ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا وحبيبنا وقدوتنا قرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Muli nag-umpisa tayo sa pagpupuri, pagdadakila, pagluluwalhati kay Allah subhanahu wa ta'ala na isa-isang may karapatang luwalhatiin, takilain, purihin at sambahin. Tayo ay sumasaksi na walang ibang Diyos na may karapatang sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay humihingi sa Kanya ng kapatawaran, ng gabay. Humihingi tayo sa Kanya ng gabay at biyaya at tayo ay nagbabalik loob sa Kanya. Tayo ay nagpapakupkup sa Kanya sa ating mga kahinaan, laban sa ating mga sariling mga masasamang gawa at laban kay Satanas. At tayo sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling sugo at propeta. Muli ay pinaalalahanan tayo ng ating imam kanina sa pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan na ang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang magbibigay sa iyo ng kapanatagan at siya ang magbibigay sa iyo ng kasagutan sa anumang iyong hinaharap na suliranin. Okay? Ang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung laging ibinibigay na paalaala sa atin at sa mga taong lumipas sa mga nasyon, sa mga nasyon ngayon, sa mga nasyon na darating pa. Ang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tanging ang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung lagi sa iyong magbibigay ng awareness sa lahat ng ginagawa mo. So kung gagawin mo ang isang bagay na may pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo kailangan may nakakakita sa iyo o wala nakakakita sa iyo para gawin ng maayos ang ginagawa mo. So, pupunta ka sa iyong trabaho, magtatrabaho ka ng maayos, hindi dahil nakikita ka ng amo mo, kundi dahil nakikita ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bahay, gagawa ka ng mabuting gawain dahil hindi para sa pamilya mo, kundi nakikita ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa paggawa mo ng kabutihan, lahat ng klaseng ginagawa mo kabutihan, hindi mo ginagawa, hindi para makita ka ng ibang tao, kundi nakikita ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung magbibigay sa iyo sa lahat ng ginagawa mo ng perfection sa ginagawa mo. Na hindi mo ginagawa para sa sarili mo lang o hindi mo ginagawa para sa ibang tao, kundi para kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang paalala ng ating imam kanina, nasabi na niya rin dito ng mga naunang mga khutbah, parang inulit lang din niya kanina bilang pagbibigay sa atin ng mensahe kung gaano kahalaga yung araw na darating. Okay? At inulit niya uli na ito yung nandito tayo ngayon sa unang 10 araw ng Dhul Hijjah. Ito yung pinaka mabiyayang mga araw na sumumpa mismo si Allah subhanahu wa ta'ala sa 10 araw na ito. Kung saan ang mga scholar natin ay sinasabi na ang kabutihan na ginagawa sa 10 araw na ito, walang katumbas na reward kung gagawin mo sa ibang araw. Okay? Nandito tayo napapaloob sa 10 araw na ito. Bukas yung ika-8. At sa linggo yung ika-9, kung saan ito yung araw ng Arafah. Sa linggo. Ito yung araw ng Arafah na ito yung pinakadakila sa lahat ng araw na si Allah mismo ang pumili. Si Allah mismo ang pumili sa araw na ito, ng pinakadakilang araw. Kung saan sa araw na ito rin yung tinatawag na araw ng panalangin. Na kung saan ang panalangin mo, nasa Arafah ka man o wala ka sa Arafah, nag-hajj ka, nasa Arafah ka. Kung wala ka sa Arafah, ito pa rin yung araw ng panalangin kung saan napakaraming kaluluwa ang inililigtas ni Allah subhanahu wa ta'ala sa bingit na parusa sa impyernong apoy. Kung saan hingin mo na yung lahat ng mga kailangan mo, pangangailangan mo, at gusto mo pang mangyari sa buhay mo, didinggin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Sa araw na ito, isang malaking pamamaraan o sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kung hindi siya nag-hajj, ay mag-aayuno. Okay? Mag-aayuno. So ito ay tatapat sa araw ng linggo. Okay? So,
ang pag-aayuno, fasting sa araw na ito ay isang malaking sunnah ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay? Now, yung mga hindi magsasagawa ng Hajj, huwag niyong kalilimutan, sa araw ng linggo, mag-aayuno tayo. Hindi ito obligado, pero ito ay napakalaking sunnah na binigyan ng mabigat na stress ng propeta sallallahu alaihi wasallam para sa ating lahat. Ano mapapala natin? Ha? Para pinatawad yung isang taon, nakaraang taon, ng kasalanan mo, at yung susunod na taon para kasalanan mo. So, 2 taon. Subhanallah. 2 taon. Okay? Ng kapatawaran. Saan ka pa? Para lang sa isang araw na pag-aayuno. Okay? So, itong araw na to ay tinatawag na araw din ng pag-aayuno dahil hindi ito pinalalagpas ng propeta sallallahu alaihi wasallam, nag-aayuno siya sa araw na ito, araw ng Arafah. Yung mga mag-Hajj naman, hindi nila kailangan mag-ayuno dahil hindi nag-ayuno ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa araw ng Arafah nung siya ay nag-Hajj. Okay? So nung nag-Hajj ang propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi siya nag-ayuno sa araw ng Arafah. Okay? May binanggit yung ilaw natin kanina, itong maikli lang yung khutbah niya kung napansin nyo, napakaikli lang, at isa lang yung topic. Nabanggit na itong araw na to ay araw ng panalangin. May sinabi siyang panalangin na yun yung pinaka-importante panalangin na inuulit ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa araw ng Arafah. Sino nakaalala? Ha? Dhikr o pag-aalaala, remembrance kay Allah. Yung? Ano yan? Alam mo, hindi aabot sa'yo. Sa'yo. Iyain ka sa mo. Ilan sa mo? La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Naalala niya? Hindi narinig eh. Kabisado niya? La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kabisado niyo lahat yan? Okay, ito yung inuulit-ulit niya sa araw ng Arafah. So, ngayon pa lang practice na tayo. La ilaha. Sabay-sabay? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Yung hindi naka-memorize niya, meron kayong 2 araw i-memorize yan. Siguro naman hindi niyang kahabaan. Napakaikli lang yan. Okay, available yan sa internet. Available yan sa Hisnul Muslim, yung mga aklat ng dhikr, aklat ng dua. Okay? I-check nyo lang yan. Hindi yan gaano kahaba. Okay? Oo, okay lang yan. Kasama rin yan. Masyado nakabalik ka na pala. Hindi kita napansin. Parang nag-iba yung ano eh. Kahit pa siya syahadahin mo saan. Okay? So, ulit-ulitin nyo yun sa araw na ito. Ito yung araw ng panalangin. So, ibuhos nyo yung araw na yun sa panalangin. Lalo-lalo na yung, meron ba dito yung mga mag-Hajj o nakaalis na? Nakikinig sila, mashallah. So, lalo-lalo na yung mag-Hajj sa oras ng Arafah, huwag yung sayangin yung oras, napaka-importante ng araw na ito. Okay? Kahit yung mga hindi mag-Hajj, nag-aayuno tayo ng araw na yun, araw ng linggo, araw ng Arafah, paulit-ulit natin sasabihin yun, bukod dun sa mga ibang alam nyong dua, bukod dun sa mga ibang alam nyong dhikr, bukod sa pagbabasa nyo ng Quran, bukod sa mga sarili nyong panalangin, sabihin nyo lahat. Ito yung araw ng panalangin. Okay? Pagkatapos ng linggo, Lunes, siyempre. Ito naman yung araw ng Nahar. Ay, yung araw ng sakripisyo, yung pagkakatay. Okay? Yung mga mag-Hajj, yung mga nagsasagawa ng Hajj Tamattu at saka Hajj Qiran, obligado silang magkatay. Yung mga nandito na hindi na mag-Hajj, pwede kayong magkatay din, magpakatay, ha? Ng kambing, o tupa, o baka, o kamelyo, pwede, yung may kakayahan. Ito ay malaking sunna rin ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa araw na ito, ng pagkakatay. Okay?
Kailan yun? Lunes. Yun yung araw ng pagkakatay naman. Araw ng Eidul Adha. Yung award na yun, yung araw pagkakatay yun. So yung may kakayahan na magkatay kayo. Yung may pambili ng kambing, tupa, baka, kamelyo, hindi manok, hindi kasama yung manok. Hindi rin kasama yung tulingan, yung tilapia, hindi kasama. Ang kasama nito yung bahimatul an'am, kambing, tupa, baka, kamelyo, ano pa, ox, kalabaw, kasama rin. Hindi pwede kabayo. Yung tinatawag na cattle. Okay? Yun yung isinasakripisyo. Yun yung iniaalay. Okay? Now, total nabanggit lang din lamang yung pagkakatay. No? Ano ba yung significance nun? Bakit tayo nagkakatay? Selebrasyon pag-aalaala sa ginawa ni Propeta Ibrahim a.s. sa pagkatay niya sa kanyang anak na si Propeta Ismail a.s. Ngayon, kung babalikan niyo yun, aalalahanin niyo yun, sino ba sa inyo ang kaya niyang katayin sa sarili niyang anak? Sino ang nasa matinong pag-iisip na kakatayin niya yung sarili niyang anak? Ha? Wala mga nun. Pero nagawa yan ni Propeta Ibrahim, nakaisa-isa niyang anak, pinakamamahal niya, kailangan niyang katayin dahil utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ito isang kalokohan na utos, magpatay mo yung anak mo, isakripisyo mo yung anak mo. Hindi. Bakit? Sinusubukan kung kaya mo ba, o Ibrahim, na isakripisyo ang isang bagay na mahal mo para sa pagsunod kay Allah. Ano ang simbolo nito? Yung kakatayin mo, tatapusin mo yung mga bagay, isasakripisyo mo kahit gusto mo dahil ayaw ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si Ibrahim, ang iniutos sa kanya, yung mahal na mahal niyang anak, katayin, at diin, hindi naman niya nakatay dahil pinalitan ng tupa, yun ang iniutos sa kanya, ginawa niya para sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw, ang kakatayin mo, yung paglabag, hindi nga yung pagsunod eh. Yung kay Ibrahim, legal yung pagmamahal niya sa kanyang anak. Pero sinusubukan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung susunod pa rin siya, ay sakripisyo yung gusto niya, alang-alang sa pagsunod kay Allah. Ikaw, illegal yung ginagawa mo, labag sa batas ni Allah, ayaw mong bitawan, ayaw mong tigilan. Yung mga bisyo, mga nakakasira sa katawan, sigarilyo, shabu, tayo kayo kay Duterte, yung mga nagsasabu dyan. Ala, mga bisyo na hindi mo mapigilan, sugal. Hindi mo mapigilan, hindi mo maisakripisyo. Ano pa kaya isasakripisyo mo yung anak mo? Yung illegal nga na ginagawa mo, hindi mo maisakripisyo, hindi mo matigilan. Ito yung symbolic nito. Titigilan mo yung anumang ayaw ni Allah subhanahu wa ta'ala alang-alang sa pagsunod sa Kanya. So kung ikaw ay kasama sa mga taong gumagawa pa rin ng mga bagay na nakakasama, tulad ng paninigarilyo, na pinapatay mo ang sarili mo at pinapatay mo yung lahat ng nakakaamoy ng usok mo, nakakasama. So kung hindi mo ito matigilan, kung hindi mo ito mapigilan, para kay Allah subhanahu wa ta'ala, anong klaseng sakripisyo ang mayroon ka? Yung iba nagkakatay sila, kaya nilang magpakatay dahil may pera sila. Pero ang tanong, hindi nila kinakatay yung mga masasamang habit nila para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nila matapos. Kaya nilang magpakatay. Pero nangyari, symbolic lang yung pagpapakatay. Hindi ito basta symbolic. Kundi yung pagpapakatay is symbolic na ikaw ay titigil, meron kang i-give up. Meron kang titigilan na dapat mong tigilan. At hindi tayo perfect para sabihin natin na wala naman akong dapat tigilan eh. Lahat tayo from one point of time, meron tayong dapat tigilan, meron tayong dapat i-improve. At yun ang simbolo na nakakatayo mo yun, tatapusin mo yun. So kung hindi ka man magpakatay sa araw na ito, dahil wala kang pangkatay, katayin mo pa rin. Tigilan mo yung mga bagay na naglalayo sa iyo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil pag tinigilan mo yun, inilalapit mo ang sarili mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kasama ka sa mga tao na hindi ka magising-gising sa sala ng Fajr, pagmamahal yun sa pagtulog. So mahal na mahal mo yung pagtulog mo, hindi mo kaya ipagpalit, hindi ka magising-gising.
Lunes, Martes, Miyerkules, umabot ng isang linggo, perfect yung attendance mo. Absent ka sa masjid pag Salatul Fajr. So mahal na mahal mo yung pagtulog mo. Tigilan mo yun. Katayin mo yun. Magbago ka na. Ito na yung pagbabago. Change is coming. Magbago ka na. Ito yung tamang pagbabago. Yung araw ng katay, katayin mo yun. Pilitin mong gumising. Kung kailangan mo mag-set ng alarm, 2 alarm, 3 alarm, para lang magising, gumising ka. Kailangan mong pigilan yun. Kung ikaw yung mga tao, kasama din sa mga tao na hindi ka nakikipag-ugnayan sa mga kamag-anak mo, o galit ka sa mga kamag-anak mo, o galit ka sa mga magulang mo, for whatever reason, tigilan mo na yun. Kailangan yung hindi natin pinuputol yung ugnayan sa mga kamag-anak natin, lalong-lalo na sa ating mga magulang. Okay? So marami tayong dapat i-improve sa sarili natin. At umpisahan natin dito sa araw ng pagkakatay. Katahin mo yun. Kung may mga bisyo dapat tigilan, katahin mo yun. Okay? So ito yung symbol nito, ito yung ginagawa natin sa araw na ito. Yung may mga kakayahan, magkatay, magkatay. Yung mga wala, magkatay pa rin. Pero ang kakatahin nyo yung mga bad habits, mga kakatahin nyo yung mga kailangan nyo i-improve sa sarili nyo, tapusin nyo, magbago na tayo, gawin natin mas mabuti ang pakikitungo natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So sa araw na ito, araw din ng Eid, kung saan ito yung pinapahintulot sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ng 2 araw ng Eid na araw ng pagsasaya. Okay? Itong araw na to yung kumbaga sa ito yung rurok ng 10 araw. Yung ika-9 at ika-10, ito yung rurok ng 10 araw. Na kung saan ito yung 10 araw na sumumpa si Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakahuli, yung ika-9 at yung ika-10, ito mo na, yung panalangin mo, ito mo yung paggawa mo ng kabutihan, dito tinatanggap yung lahat, sabi nga ng propeta sallallahu alaihi wasallam, walang makakapantay sa paggawa ng kabutihan. Dito sa 10 araw na ito, walang makakapantay. Ang sabi nga nila, kahit ba yung jihad o propeta ng Diyos, sabi niya kahit ang jihad, maliban doon sa nag-jihad na lumabas ng bahay, kasama yung lahat ng kanyang kayamanan, ari-arian at hindi na nakabalik. Hindi nakabalik yung tao dahil namatay, hindi rin nakabalik yung mga ari-arian niya. Alam natin na jihad, walang mauuna sa biyaya at reward ng jihad. Pero ang sabi ng propeta, kahit yung jihad, maliban lang doon sa hindi nakabalik na. Okay? Siyempre, mauuna pa rin yung premyo nun dahil namatay yun sa pagkikipaglaban para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang mauuna yun. Pero maliban doon, walang makakauna sa gagawin mong kabutihan. Yung pag-aayuno, ito yung maliban siyempre sa Ramadan dahil obligado ito. Pero itong mga gagawin mo dito sa 10 araw na ito, walang makahihigit sa reward sa ibang araw. So sabi ng ibang mga wala kahit yung Ramadan, wala makahihigit dahil sinabi ng propeta na wala di wala. Wala makahihigit dito sa 10 araw lahat ng gagawin mong kabutihan kung ginawa mo sa ibang araw maliban sa 10 araw na ito. So yung mga gagawin mong charity, yung mga gagawin mong sala, yung mga gagawin mong pagbabasa ng Quran, yung mga gagawin mong pagtulong sa kapwa, yung mga gagawin mong lahat ng klase ng kabutihan sa 10 araw na ito, walang makahihigit sa labas ng 10 araw na ito. Okay? So meron pa kayong chance. Meron pa kayong Sabado, Linggo, Lunes, hanggang Martes. Meron pa kayong chance. Yung mga wala pang nagagawa masyado, meron pa kayong chance. Okay? So, yun lang ang paalala sa atin ng ating imam kanina. Maikli, pero malaman yung kanyang paalala. Okay? At sana ay kasama tayo sa mga taong biyayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala na makagawa pa ng maraming kabutihan dito sa natitirang 10 araw ng Dhul Hijjah. At sana ay bilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga gumagawa ng kabutihan at tatanggapin niya, insyaAllah. At sa mga magsasagawa ng Hajj na nandiyan, nagpo-prepare na sila, sana ay isama kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tatanggapin niya ang inyong Hajj at Hajj mabruran, insyaAllah. Isama niyo kami sa inyong mga panalangin. Akhirat da'wan, alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah, subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.